Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang araw po sa iyo, Sir Pipi. Kumusta po kayo? May gusto lang sana akong ibahaging kwento sa inyo. Naranasan ko po ito nang minsang magbakasyon po kami sa probinsya ng mama ko. 16 years old po ako noon nang mangyari ang nakakatakot ko pong karanasan. Hindi ko po inaasahan na may mangyayaring ganon. Dahil ang nasa isip ko po talaga nung mga panahong iyon ay puro kasiyahan lang. Yan din kasi yung ikinukwento sa akin ni mama noon na masaya sa probinsya nila, lalo na kapag may idinaraos na mga pagdiriwang at okasyon. Umuwi kami noon dahil ikakasal ang isa kong pinsan at kinuha si mama na maging isa sa mga ninang niya. Tawagin niyo na nga lang pala ako sa pangalang Carla. At ang isa pang dahilan kung bakit hindi ko talaga inaasahan yung nakakatakot na pangyayaring iyon ay dahil sa hindi ko naman naririnig yung probinsya nila mama pagdating sa mga kwentong aswang. Ang malimit kong marinig ay kapis at duenyas. Kung kaya naman, walang-wala talaga sa isip ko na may aswang din pala kanila mama. Wala rin naman kasi siyang ikinukwento sa amin noon ng kapatid ko. Dalawa nga lang po pala kaming magkapatid at pareho kaming babae. Bali 3 lang po kaming umuwi noon dahil hindi nakasama ang papa namin pagkat mayroon siyang trabaho. Tawid dagat din po ang kanila mama. Ang haba pa nga nang ibiniyahe namin sa bus bago kami nagparko. At nakita ko po noon sa unang pagkakataon yung bulkang Mayon. Balik na po tayo sa kwento. Pasensya na. Isinare ko lang po kasi isa talaga ito sa pinakamasayang bakasyon ko. Kung hindi nga lang nagkaroon ng masamang pangyayari. 2 araw bago ang kasal ay dumating na kami doon sa bahay ng mga magulang ni mama. Pareho pang buhay noon sila lolo at lola, pero matatanda na talaga sila. Hirap na nga silang makakilala. Nakilala ko rin sa unang pagkakataon yung mga pinsang ko sa side ni mama. Mababait sila at madali naman namin silang nakapalagayang loob ang nakababata kong kapatid na si Jenny. Nung araw na dumating kami doon ay naroon sa bahay nila lola ang halos lahat ng kapatid ni mama. Kung kaya para talagang may piyesta. Pero doon na rin nagsimulang masira yung bakasyon ko. Dahil habang nasa balkonahe kami at nagpapahinga ay nakipagkwentuhan sa amin yung mga pinsan naming babae. Halos babae kaming lahat noon maliban sa pinsan naming si Andoy na nung mga panahong iyon ay 13 anyos pa lang. Umpisa pa lang ay napansin ko na medyo may kakulitan at kapiliwan yung pinsan namin. At aga o atensyon talaga ito. Mahilig siyang magpapansin
at hindi maganda yung paraan niya ng pagpapapansin sa amin. Kung kaya, nakakairita. Pero hindi yung kalokohan ni Andoy ang talagang nakasira ng mood ko. Isa rin yun, pero ang pinaka ay yung mga ginawa nilang pagpapalaala sa amin ni Jenny. Sabi kasi nila, mag-iingat daw kami. Pagkat kamakailan lang ay may namatay na isang babae. Nasa tansya pa nga daw nila ay halos kaidarang ko ito. At lubha ko talagang ikinagulat nang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Sabi ng pinsan naming si Mariby, inaswang umano ito. Pagpapatuloy pa nila, wag na wag daw kaming makikipag-usap sa mga taong hindi namin kakilala. At kapag kami ay binati, dapat ay gumanti kaagad kami na aming ibalik sa bumati sa amin kung ano man yung sinabi nito. Sabi pa nila, wag rin kaming tatanggap na kahit ano, mapabagay man o pagkain, mula sa isang taong bigla na lang lumapit sa amin. Kahit pa nagpapakita ito ng kabaitan o maamong muka, ay wag daw namin pansinin. Dahil sa mga narinig ko, ay bigla na lang napalitan yung saya na aking nararamdaman. Nakatitig lang ako sa kanila habang nakikinig. At di ko alam kung bakit apektado kaagad ako noong mga oras na iyon. Siguro ay dahil na rin sa paraan ng pagkakasabi nila. Kung kaya, kahit di ko pa nakikita yung mga binabanggit nila, ay talagang tumatalablad sa akin yon. Kaya nangyayain kami ng kapatid ko ng isa naming pinsan na doon matulog sa kanila, ay talagang hindi ako sumama. Parang nawalan na akong bigla ng gana. At hindi rin sumama yung kapatid ko dahil lagi itong nakasunod sa akin. At natakot na rin kami pareho. Kinagabihan ay halos ayaw ko ngang mawala sa paningin ko si Mama. Parang siya lang yung mapagkakatiwalaan namin ng kapatid ko ng mga oras na yon, na kahit yung mga kamag-anak namin ay parang pinagdudahan ko na, dahil noon ko pa lang sila nakita. At ewan ko ba kung bakit nang sumilip ako sa bintana ay parang nanunuya pa ang panahon. Dahil nang mapatingin ako sa langit ay bilog na bilog ang buwan. Kaya bigla ko na iyong tinalikuran. Pero laking gulat ko naman nang halos dumikit na sa akin si Andoy na kanya akong gulatin, na dahil naman doon, kung kaya nakapasigaw talaga ako at halos himatayin ako sa sobrang kaba. Napaupo akong hawak-hawak ko yung dibdib ko habang baliwala lang kay Mama maging sa mga magulang niya. Nainis talaga ako nun kay Andoy at parang gusto ko na itong sabunutan. Pinanlisikan ko pa talaga ito ng mata. Nanilapitan naman ako ni Mama nang mapansin niya ako. Kinausap niya ako at sinabing hayaan na si Andoy. Pagbigyan ko na lang raw ito pagkat lumaki nang walang magulang. Kung kaya naghahanap lagi ng atensyon at ang gusto lang naman daw nito ay kagiliwan siya at laging pinupuri. Maaga kasi itong naulila sa mga magulang, kung kaya kanila lolo at lola na lumaki. Nahulog kasi yung bus na sinasakyan nila sa isang pangil
na napakalalim at patay lahat ng pasahero. Maliban kay Andoy na nung mga panahong iyon ay wala pang 1 taon. Kaya nga matatawag raw na isang himala ang nangyari dahil siya lang talaga ang nakaligtas. Pero dahil sa inaasal niya ay talagang nasabi ko na sana nga ay namatay na lang rin ito. Wala sanang magulo at makulit sa bahay nila lolo at lola, sabi ko pa. Sabay tumayo na ako at pumasok doon sa silid na tutulugan namin. Pero mukhang namali yata ako ng ginawa. Hindi dapat umasta ng ganon at pumasok sa silid na mag-isa. Dahil pagpasok ng pinto ay dumiretso ako sa bintana para sana magpahangin nang upang sa ganon ay mabawasan yung init ng ulo ko. Ang kaso, may nakita akong isang matandang babae na puting-puti na ang buhok at nakatitig mismo doon sa bintana, na nang dumungaw nga ako doon ay agad na nagtama yung aming mga paningin. Kaya mabilis akong umatras upang maiwasan yung nakakakilabot na pagtitig niyang iyon. Dahil sa sobrang takot ay talaga namang nanindig yung mga balahibo ko sa katawan. Lalo pa nga at nanlilisik talaga ang kanyang mapupulang mga mata. At nakapagtataka kung anong ginagawa niya doon ng ganong oras. Gusto kong bumalik sa may gilid ng bintana para sana isara iyon. Kaya lang natakot ako. Naisip kong hindi naman ito makakapasok kung sakali man. Dahil kahit yari lang sa kapis yung bintana nila lola, ay may grills naman itong bakal. Pero kahit nahihiya ako sa kanila dahil sa inasta ko, ay napasigaw na talaga ako ng malakas na may kasama pang pagtalon. Dahil bigla na lang lumutang yung matanda at tumapat sa may bintana. Mahirap pong paniwalaan, pero totoo po itong nangyari. Kaya nga hindi ko po talaga makalimutan yung pagbabakasyon naming iyon sa probinsya nila mama na nauwi sa trahedya. At nang lalabas na ako ng pinto, kahit anong pihit ko sa doorknob noon ay ayaw talagang pumihit. Para talaga iyong nakalak. Dahil doon, kahit takot na takot, ay pani ang lingon ko. Dahil nag-alala ako na baka kung ano na ang ginagawa nito. At napaiyak na talaga ako habang humihingi ng tulong sa kanila. Nang makita ko yung matandang babae na nakabuwagag na ang kanyang mga buhok at nakakabit na doon sa may grills. Naririnig ko naman noon sila mama at pinipilit din nilang buksan yung pinto. Hanggang sa mapalingon ako muli at nakahinga na ako ng maluwag nang makita kong wala na roon yung matandang babae. At may mga boses akong narinig doon sa ibaba na nagmumula sa may tapat ng bintana. At doon pa lang, himalang nabuksan yung pinto. Pakiramdam ko talaga nung mga sandaling binubuksan ko yung pinto ay para na talagang bibigay. Hinang-hina na ako noon at nahihirapan na talaga akong huminga. Pagkabukas ng pinto ay sinabi ko kagad sa kanila yung dahilan kung bakit panay ang sigaw ko. At naintindihan kagad nila at pinaniwalaan ako. Dahil sa nangyari, kaya kahit gabing-gabi na,
ay nagpausok pa si Lolo sa palibot ng bahay kasama ang ibang mga kapatid ni nanay at mga pamangking lalaki. May inilagay din silang bawang doon sa may bintana at sinamahan kami nila mama ng dalawang tiyahin namin. Kaya kahit paano ay napanatag naman ako. Sinabihan kami ng kapatid ko ni mama na matulog na raw kami at sila na ang bahala. Marami pa naman daw kaming gagawin at pupuntahan sa kinabukasan. Pero ng mga madaling araw ay naalimpungatan ako nang bigla na lang akong ginawin. Hindi ko naman iyon binigyan ng masama o ibang pakahulugan. Naisip ko kasing baka ganun lang talaga doon kapag madaling araw. Dahil sa probinsya nga at maraming mga halaman at puno. Kaya hinagilap ko na lang yung kumot. Pero bigla ako nagtaka kung sino ang nagbukas ng bintana. Dahil bukas na bukas iyon. At bakit wala na doon yung bawang na isinabit nila. Maya-maya pa ay may napansin akong tila madulas sa aking kamay. Kung kaya aking tiningnan niyon at laking gulat ko nang may mga mahaba at puting buhok na nasa kamay ko. At bakit parang may nararamdaman akong mayroon pang iba na nasa loob ng silid. At nang pasimple kong sulyapan ay may naaninaagan ako doon sa may sulok. At mula sa madilim na bahaging iyon ay unti-unti nang lumabas yung matanda. Kaya nagsisigaw na naman ako habang niyuyugyug ko ng malakas si mama. Pilit ko siyang ginigising pero ayaw talaga nitong magising. At bigla na lang gumalaw ng kusa ang mga buhok ng matanda at pumulupot sa akin. Nakita kong bumukap ang bibig nito ng pagkalaki-laki. Kahit anong pilit ko ay hindi na ako makagalaw. Hanggang sa pumasok na mga buhok niya sa ilong ko at tenga. Nahirapan na rin akong huminga. Di nagtagal ay isinunod na rin niya yung aking bibig. Naramdaman ko na saglit na lang ay talagang bibigay na ako. Yun na ang aking katapusan. Hanggang sa bigla na lang humulagpos yung mga buhok ng matanda. At nagtaka ako kung bakit. Pagtingin ko ay nakita ko si Andoy. Pinigilan niya yung aswang pero madali siyang nahuli nito. Nakita kong sumulya pa sa akin si Andoy na parang humihingi ng tawad sa ginawa nitong pangungulit sa akin habang dinaranas niya yung naranasan kong ginawa ng matanda. Sumigaw ako ng sumigaw. Ginising ko yung kapatid at mama ko, maging yung dalawang tiyahin namin. Pero wala talaga. Pati nga yung mga tao sa labas ng kwarto namin ay tinawag ko. Pero ni isa ay walang sumasagot. Hanggang sa nakita kong lumaylay na ang ulo at kamay ni Andoy. Kaya sumigaw pa ako ng mas malakas habang umiiyak. Isinigaw ko ng ubod lakas yung pangalan ni Andoy. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag sa labas ng silid namin. Pagtingin kong muli ay wala na ang matanda at si Andoy. At doon pa lang nagising sila nanay. At narinig namin ang malakas na pag-iyak ng isa pa naming tiyahin at ni Lola doon sa kabilang silid. Wala na raw si Andoy. Kung kaya nagulat kami. Agad kaming napatayo at lumabas ng kwarto.
Pagpasok namin doon ay nakita nga naming nangingitim na ito at may mga puting buhok na natagpuan sa kanya. Paliwanag nila lolo at lola, maging ng iba pang mga matatanda doon, ay iniligtas ako ni Andoy. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay kapalitang sa akin. Kaya utang ko po kay Andoy itong buhay ko. Napanay talaga ang iyak ko noon. Yung masaya naming bakasyon ay nauwi sa isang malagim na trahedya na pinagsisisihan ko yung masamang ipinakita ko sa aking pinsan, na wala akong kaalam-alam na ito pa pala ang magliligtas sa akin, na para bang pinagbigyan niya yung masamang hiling ko na di ko naman sinasadyang mabanggit dahil lang sa inis ko. Naisip niya siguro na baka talagang ikatutuwa ko yon. Naisip niya marahil na talagang ikasisi ako kung mawala siya at mamatay. Naalala ko tuloy yung sabi ni Mama na gusto lang naman daw ni Andoy na kagiliwan siya at mapuri. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Marami pong salamat. Magandang gabi sa iyo, Sir Pipi. Ako po si Rachel at palagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong high school pa po kami. Bali sa probinsya po kasi ako noon nag-aral, habang yung nanay ko po ay nagtatrabaho sa isang pabrika sa Maynila. 5 taon pa lang po kasi ako na maghiwalay ang mga magulang ko, at inuwi na ako ng nanay ko sa mga magulang niya. Kaya kanila lolo at lola na ako lumaki. Nagpapadala lang siya ng pera para suportahan yung mga pangangailangan ko. Sa loob ng 1 taon, parang 4 na beses lang kung makauwi ang nanay ko. Kaya bihira po talaga kaming magkita. Nang mag-high school na po ako, ay napilitan kaming mag-board ng pinsang ko. Malayo po kasi yung paaralan ng high school sa amin. Pero ayos lang din naman dahil mura lang ang upa noon. At umuwi kami sa amin tuwing Biyernes ng hapon. Bali 3 kami noon sa inuupahan namin. Yung isa pang kasama namin ng pinsang ko ay taga roon din sa lugar namin at kaklase namin ito mula na mag-aral kami sa elementarya. Bali magkakaibigan kaming 3 ng pinsang ko. Wala naman pong naging problema nung una pagdating sa pag-aaral at pangungupahan namin. Pero ang hindi kasi namin alam ay mayroon palang aswang na naninirahan malapit dun sa lugar. At una kong naramdaman ito nang minsang maiwan ako mag-isa nagising. Ang dami ko kasing dapat na gawin habang yung pinsan at kaibigan namin ay maaga silang nakatulog. Kasalukuyan akong nagsusulat noon at subsob talaga sa pag-aaral. Nang bigla na lang parang may pusang umaakyat sa may dingding. Narinig ko kasi yung kaluskos noon dahil sa napakatahimik. Nung mga panahong iyon kasi ay tanging radyo lang naman ang libangan namin. Bibihira pa nga ang may TV doon sa lugar namin noong mga panahong iyon.
At dahil nga sa katahimikan ng gabi, kung kaya, narinig ko yung mga pagkaluskos. Ang nasa isip ko talaga ay may pusang umakyat dahil ganon na ganon yung tunog noon. Kaya nang makaramdam na ako ng antok, ay pumasok na rin ako sa silid namin at natulog. Pero nagulat na lang ako nang may nakita akong isang tao na di ko malaman nung una kung nakatalikod ba ito sa akin o nakaharap. Dahil sa napakakapal ng buhok nito na nakabuwagag at natatakpang talaga ang buong mukha niya at katawan. Bigla akong kinilabutan at nalaman kong nakaharap na pala ito sa akin nang mapatingin ako sa kanyang paanan at nakita ko yung nanlilimahid niyang mga paa. Hanggang sa bigla na lang lumitaw yung dalawa niyang kamay na may mahabang mga kuko mula sa makapal niyang buhok. Napatakbo na talaga ako at napasigaw dahil doon. Para akong himatayin dahil sa sobrang takot. Pero pinilit ko pa rin makalabas ng silid. Maya-maya ay lumabas na rin ang pinsan at kaibigan ko na kapwa na alimpungatan. At napasigaw din sila kahit di naman nila alam kung ano yung dahilan ng aking pagsigaw. At nakita kong sumuot yung aswang sa may siwang doon sa itaas ng lutuan namin, na nagtaka talaga ako kung paano siyang nakarating kaagad doon, na ang tangi ko na lang nakikita ay yung napakalagong buhok nito. Kaya nga napaisip pa ako kung dalawa ba sila, hanggang sa nakarinig na kami ng mga boses na nasa labas. Maya-maya ay may tumawag na sa amin at inaalam kung ayos lang ba raw kami. Nung huli ay inutusan din nila kaming buksan yung pinto, kaya agad naman namin ginawa. Yung may-ari pala ng bahay at kasama niya ang mga anak at ilang kapitbahay. Sunod-sunod ang mga naging tanong nila sa akin, pero hindi muna ako sumagot. Nagdalawang isip kasi ako na baka hindi nila ako paniwalaan. Pero nilapitan ako ni Manang Ising. Sila yung may-ari ng mga paupahan doon. Kinausap niya akong mabuti at sinabi niya sa akin na sabihin ko ang totoo dahil makikinig naman sila. At nang hindi pa rin ako nagsalita ay bigla na itong tumayo at sinabing sigurado daw siyang nakita ko yung aswang, na akin naman talagang ikinagulat iyon. Di ko inaasahan na sasabihin ni Manang Ising iyon. Sabi pa niya, sa paraan pa lang daw kasi ng pagsigaw ko ay sigurado siyang iyon ang dahilan. At bigla itong bumaling sa akin at gusto niyang marinig mismo sa bibig ko na tama ang kanyang hinala. Kaya sinabi ko na sa kanila yung nakita ko. At buong pagmamalaking sinabi ni Manang Ising na tama nga siya. Pagpapatuloy pa niya, ayaw daw kasi nilang maniwala sa kanya na una na pala niyang nakita ang aswang. Kaya dahil sa nangyari ay humingi na sila ng tulong sa barangay at nagkaroon ng pagroronda ang mga tanod, kasama na ang mga taga roon na nagboluntaryong sumama sa pag-iikot. Kami naman, kapag nagsisimula ng dumilim noon, ay talagang isinasara naming mabuti yung mga bintana at pinto. Wala na ring nangangas pang lumabas kapag gabi. Hanggang sa hindi na muling nakita pa yung aswang. Pero umugong ang bali-balita noon na isa sa mga guro
doon sa paaralan namin yung aswang. Dahil kasabay ng pag-alis nito ay wala na ring nakakita pa sa aswang na yon. At hindi na rin naramdaman kahit kailan. At iyan po Sir PB ang naging karanasan ko na totoo pong nangyari. Kung kaya naniniwala po talaga ako sa mga aswang. At para po sa akin ay magkakaiba po sila ng uri. Dahil sa yung nakita ko po ay iba sa mga madalas na marinig ko na ikinukwento nyo dito sa inyong programa mula sa inyong mga sender. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. Sana ay dumami pa po yung mga nagpapadala sa inyo ng kanilang mga karanasan. Kumusta po kayo at magandang gabi po sa inyo, Sir PB. At sa lahat po ng inyong mga tagapakinig, itago nyo na lang po ako sa pangalang Rudy. Mahigit 40 na po ako at may nag-iisa akong nakakatakot na karanasan na hindi ko po talaga makakalimutan. Ito pong ibabagi ko dito sa inyong programa ay hango mula sa tunay na mga pangyayari. At ikasisiya ko po kung mapagbibigyan nyo na may ere. Ako po ay kasalukuyan ng naninirahan dito sa ibang bansa. Ngunit may kakaiba akong naging karanasan noong dyan pa ako sa atin nakatira. Maaga po ako naulila sa ama kung kaya naman napilitan ng nanay ko noon na ilipat ako ng paaralan. Nang ako po ay magkolehiyo na. Nung nabubuhay pa kasi ang tatay ko, ay sa pribadong paaralan po ako nag-aaral dahil sa maganda at malaki ang sweldo sa kanyang trabaho. Pero nagsikap akong makapasa sa mga state universities. Balik kumuha po ako noon ng entrance exam sa UP at PUP. Na sa kabutihang palad naman ay kapwa ko pong naipasa. Pero dahil sa malayo sa amin ang UP, kung kaya mas pinili ko na lang ang PUP para tipid sa pamasahe. Ang nanay ko lang noon ang nag-iisang naghahanap buhay sa amin at masasabi kong sapat lang ang kanyang kinikita. Malaking tulong sa amin noon yung pensyon na natatanggap niya mula sa tatay namin. Bali may isa nga pala akong kapatid. Nang nag-aaral na po ako sa PUP, ay dito na nagsimula yung sinasabi kong matindi kong naging karanasan. Ito kasi ang nakikita kong nagbigay daan para maranasan ko ito. Ang una mo talagang mapapansin kasi kapag napasok ka sa mga ganitong paaralan dyan sa atin ay yung karapatan at kaliyaan ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero syempre, alam naman natin kung sino talaga ang nasa likod ng mga ganitong uri ng aktibidad. Sa madaling salita, naayaya ako na sumapi sa kanila. Makaraan ng ilang buwan sa patuloy kong pagsama-sama sa kanila, ay naging kaanib na rin nila ako. Sumasama na ako sa mga rally at lagi kami nagsasagawa ng mga pagpupulong. Madalas din kami noong nag-overnight sa paaralan dahil may mga opisina talaga kami doon. At sa pag-overnight na yan, marami ng kababalagang nangyayari. Kung kaya, marami nga sa mga kababaihan na kasapi namin noon ang mga maagang nabubuntis. Hanggang sa dumating ang punto na bihira na akong umuwi ng bahay namin. Kung kani-kanino na kami nakikitulog. At umabot na rin sa puntong
isinama na ako sa bundok. Hindi ko na lang babanggitin yung probinsya na pinunta namin. Pero masasabi kong madadaya ka talaga dahil sa ganda ng lugar. Ang ibig kong sabihin, hahanga ka kasi sa ganda ng mga tanawin at hindi mo akalaing mayroon palang itinatagong lihim. Mayroon palang piligrong nagabang na ito pala'y pinamumugaran ng mga aswang. Dumating kami doon ng mga bandang hapon. Malayo yung naging biyahe namin. At talagang pagod at gutom na ako. Inasikaso naman kami ng mga tao doon. Maliit lang yun na bahay pero maraming tao ang naabutan namin doon. Mahigit sa 100. Ang akala ko ay alam ko ng lahat ang tungkol sa kanila. Pero nagkamali pala ako. Dahil nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay napansin kong biglang naging abala ang lahat. Kanya-kanya na sila ng mga gawain. Hanggang sa nagtipo na sila ng mga panggatong at sinindihan iyon. Naisip kong marahil ay ganun talaga doon. Dahil sa ang dami nga nila. Kung kaya malalaking kawa talaga at kaldero ang kanilang pinaglulutuan. Nawala pala akong kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa akin. Kinausap ko pa nga noon yung kaibigan ko na siya nagdala sa akin doon. At sinabi ko pa sa kanya na ang saya pala sa lugar na yon. Parang araw-araw ay piyesta. Ngumiti lang siya sa akin at walang sinabi ni isang salita. Pero napansin kong pilit yung pagkakangiti niya. Hanggang sa may lumapit sa aking 4 na lalaki at isang babae. Ang buong akala ko naman ay may sasabihin lang sila sa akin. Pero nagulat na lang ako nang bigla nila akong hawakan sa magkabilang kamay. Kinabahan na kaagad ako dahil alam ko na may mga pinapatay sila dahil pinaghihinalaang espiya. Kaya pa ulit-ulit kong sinabi na kaanib nila ako at handa nang mamundok para lumaban at hindi ako espiya. Pero para silang mga bingi. Tinawag ko yung kaibigan ko para tulungan ako. Na nakita ko naman siyang bigla nang tumayo at sinundan kami. Paglapit niya, nagpasalamat naman kaagad sa kanya yung matandang lalaki na sumalubong sa amin. Kaya nagtaka ako. Napaisip akong bigla. At tila naguluhan ako sa kung ano na ba talaga ang totoong nangyayari. Sabi pa nung matanda, maasahan daw siyang talaga at masunurin. Na mukhang masarap daw yung dinala niyang pagkain para sa kanila. Doon na talaga ako parang pinagsakluban ng langit at lupa. At mas lalo pang bumilis yung pagkalabog ng dibdib ko. Dahil sa mga itak na matatalas na nakikita kong hawak ng mga lalaki. Napakiramdam ko, anumang oras ay tatama na sa akin. Narinig kong nagsalitang bigla yung kaibigan ko at ipinaliwanag niya na ako ay kaanib na at kung maaari ay iba na lang daw at wag ako. Bigla naman akong nabuhayan ng loob pero hindi sila pumayag. Muling nakiusap yung kaibigan ko. Ngunit bago pa magsalita yung matanda ukol sa kanyang desisyon, ay nakarinig kami ng mga palahaw mula sa loob ng bahay. At may biglang lumabas na isang babae at sinabing patay na raw. At may binanggit siyang isang makalumang pangalan ng isang babae. At nagmamadali na silang pumasok sa loob. Hinawakan ako ng kaibigan ko sa braso at inayang sumilip doon. Nakita ko ang isang matandang babae na nakahiga sa banig at hindi na ito
gumagalaw pa. Habang nakapaikot naman sa kanya yung iba pang mga taong naroon. Hanggang sa may naglabas na isang bao at kutsilyo. Iniangat yun ng matandang lalaki at parang dinasalan. Napansin ko na tila may isinasagawa silang seremonya. At di nagtagal ay nakita ko yung matandang lalaki na una nang humiwa ng kapirasong laman doon sa katawan ng matandang babae at kinain iyon. At kitang-kita ko yung panandaliang pagbabagong anyo niya. Nakakatakot talaga iyon at gusto ko na talaga sanang umalis. Pero pinigilan ako ng kaibigan ko at sinabing mas delikado. At ipinasa ng matandang lalaki yung kutsilyo na mayroon ng bahid ng dugo na nasa bao. At isa-isa silang kumuha ng kapirasong laman sa iba't ibang parte ng katawan. At ang mas nakagigimbal pa, kanila iyong tinadtad na parang karne ng baboy matapos nilang maisagawa ang kanilang ritual. Kanila iyong niluto at pagkatapos ay pinagsaluhan. Napasalamat na lang rin ako na nangyari yon dahil kung hindi ay sigurado ako sana ang kanilang kinarne at kinain. Tumipas ang buong magdamag na hindi talaga ako noon natulog. Nang sumunod na araw ay dinala pa niya ako sa isa pang kampo sa itaas ng bundok. Ilang linggo din kaming namalagi doon hanggang sa bumaba kami at akin namang sinamantala yung pagkakataon na yon para tumakas at magtago. Hindi na talaga ako bumalik pa sa bundok at di na rin pumasok ng paaralan. Lalong-lalo na kapag naalala ko yung isang grupo doon na puro pala mga aswang. Nang makakita ako ng pagkakataon ay nang ibang bansa ako sa tulong na rin ng kapatid ng tatay ko. Dito na ako nagtago hanggang sa nakapangasawa na at nagkapamilya na rin dito. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Sana'y inyong nagustuhan at kahit paano ay may napulot kayong aral. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Isa rin po ako sa inyong tagapakinig at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Tawagin mo na nga lang po pala ako sa pangalang Erwin. 38 anyos at kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa may Pandakan kasama po ng aking pamilya. Ito pong nakakatakot kong karanasan ay naganap noon pong binata pa po ako. Nangyari po ito doon sa probinsya namin. Totoo pong lahat ng ito at hindi pa rin nga ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon at akin talagang naranasan. Pero di ko na lang po babanggitin yung pangalan mismo ng lugar dahil naniniwala akong hindi naman lahat ng taga roon sa lugar na yon ay mga aswang, na baka nga ang karamihan sa kanila ay mga dayo lamang at nakapanghawa lang. At saka bilang respeto na lang rin sa mga kababayan ko at sa katulad naming nanirahan din noon doon, na doon na ipinanganak at lumaki. Nagumpisa ang lahat ng minsang magyaya na naman ang kaibigan naming sinoli na mamaril ng ibon sa kinagabihan. Kaya hapon pa lang ay pinuntahan ko na yung chewing ko at tiniram yung baril niya na dibomba. Mabait naman ang chewing ko na kapatid ni tatay.
At kahit maingat ito sa kanyang mga gamit, ay hindi naman niya iyon ipinagdadamot sa akin. Pero sa tuwing hinihiram ko yung kanyang baril, ay hindi siya nagkukulang ng mga pagpapalaala sa akin na wag pupunta sa isang lugar na yon. Ito ay iniiwasang baryo talaga doon sa may amin, dahil nga sa marami ang nagsasabi na ang mga naninirahan doon ay aswang. Kaya paulit-ulit niya iyong sinasabi sa akin at tila ba hindi siya nagsasawa. Pero nung araw na yon, nang hiramin kong muli ang kanyang baril na dibomba, ay may isa pa siyang lugar na sinabi sa akin na dapat kong iwasan. At ang tawag sa lugar na yon ay Mahabang Parang. Na kaya ganon ang naging katawagan doon ay dahil sa pastuhan iyon ng isang kilalang tao doon sa may amin, na marami siyang mga alagang baka dati at nababakuran iyon ng alambre na may tuso o yung tinatawag na barbed wire. Kaya dahil naman sa sinabi ng chewing ko ay nagtaka ako kung bakit niya ako pinaiiwas doon, gayong ang alam ko ay wala naman ang bahay doon. Kahit pasabihin na hindi ako madalas na nagpupunta roon. Kaya akin siyang tinanong, ngunit matipid ang naging sagot nito sa akin. Isang tumataginting na basta. Kaya hindi ko siya kinulit pa, lalo na nang sabihan niya ako na sumunod na lang at wag nang marami pang tanong. Kaya tumango ako at sinabi ko pang masusunod po, kamahalan. Hindi po ako pupunta doon. Nanatawa naman sa akin ang chewing ko. Sa amin kasi mga pamangkin niya ay nararamdaman kong mabait at maganang loob sa akin ni Uncle. Kaya totoo talaga ang tinatawag na favoritism. Naniniwala ako tungkol dito. Sa bahay nga namin noon, ang paborito naman ng mga magulang namin ay yung pangalawa namin sa bunso na si Emma. At balik na po tayo sa aking kwento. Pasensya na po kayo kung naisingit ko ang tungkol doon. Nakahiram nga ako ng baril kay Uncle Dado noon, kung kaya masaya akong bumalik ng bahay namin at inihanda ang iba ko pang mga dadalhin. At mga kalahating oras bago pa yung takdang oras ng aming pag-alis, ay umalis na ako ng bahay namin at pumunta na sa aming tagpuan. Kompleto kaming magbabarkada. Bali 5 kaming lahat na nagkasundong mamamaril nung gabing iyon. Pero nang dumating ako, ay dadalawa pa lamang sila na naabutan ko. Kaya naghintay pa kami ng ilang sandali sa pagdating ng dalawa pa naming kasama. Na makaraan lang ang ilang minuto ay dumating na rin sila. Bitbit ang kanilang mga baril na dibomba at may mga sibat at itak ding dala. Minsan kasi ay hindi lamang ibon ang matsetsempuan mo sa gubat. Marami kasing mga hayop doon. May mga sawa at bayawak. Kung minsan naman ay may mga musang pa nga. At kapag sinuswerte kang talaga, ay baka makakita ka pa ng baboy ramo. Pero ayaw naming makakuha ng sawa sa umpisa dahil subok na namin ito. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda na kapag sawa ang una mong nahuli, ay wala ka nang mahuhuling ibon o ano pa mang uri ng hayop. Kaya iniiwasan naming makakita nito o makahuli sa pasimula. Madilim na nang umalis kami. Pinailaw namin ang aming mga dalang flashlight
at magkakasunod na naglakad. Nang matanaw na namin yung batis, ay nagpasya kaming magkakaibigan na tuntunin iyon at doon na muna dumaan. Dahil marami kaming nakuhang ibon doon nung minsang namaril din kami ng gabi. At di nga kami nagkamali. Dahil sa bungad pa lang ay marami na kaagad kaming nailawang mga ibon. At ang ikinatuwa pa namin ay tulog na tulog talaga ang mga ito. Na bumagsak na nga ang katabi ay naroon pa rin ang mga kasama at patuloy pa rin ang natutulog. Kaya di pa man kami nag-iinit ay nakawalo na kaagad kami noon. Nagpatuloy pa kami sa pamamaril hanggang sa mga lahati na sa bayong yung aming mga nabaril na ibon. Kung kaya nagdesisyon naman kaming iwan na ang batis at umakyat na sa gubat. Pero habang paakyat kami ay iniilawan pa rin namin yung mga punong aming nadaraanan at bihira talaga kaming masiro sa bawat puno na iniilawan namin noon. Kaya tuwang-tuwa kaming magkakaibigan. Iyon na yata ang masasabi kong pinakamaswerte naming pamamaril. At nang maakyat na namin yung gubat, ay halos hindi kami makapaniwala sa bumungad naman sa amin. Isa iyong baboy ramo at abala itong nanginginain. Naaninagan kagad namin ito nang sapitin namin ang itaas ng gubat. Pero may napansin akong kakaiba sa baboy na yon. Hanggang sa sumenyas na ang isa kong kaibigan at pinapapwesto na kami. Amin iyong papalibutan para hindi makawala. Ngunit bago pa kami makaposisyon ay bigla iyong natigilan at tila ba panandali ang nakiramdam. Tumigil ito sa ginagawa niyang pagkain. Kaya huminto din kami. Ngunit bigla na lang itong lumingon at napatingin talaga sa direksyon ko. Kitang-kita ko yung malabagan nitong mga mata. At bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Kung kaya, nagtakbuhan na rin kami at aming hinabol iyon. Bawat isa sa amin ay nagbibigay ng direksyon kung nasaan ito sa tuwing matatamaan ng dala naming mga flashlight. Buti na nga lang rin at medyo lumiwanag na rin ang buwan. Kung kaya nakatulong din iyon sa amin. At dahil sa ginagawa naming pagtugis sa baboy ramo na yon, ay hindi na namin napansin kung nasaan kami. Ang totoo, hindi namin alintana kung saan man kaming lupalop dalhin ito. Dahil ang buong atensyon namin noong mga panahong ngayon ay nakatuon sa kung paano namin ito mahuhuli. At huli na nang mapansin ko kung saan na kami nakarating. Iyon yung tinutukoy ng chewing ko na isa pang lugar na dapat kong iwasan. Iyon yung mahabang parang. Habol-habol pa namin ang aming mga paghinga nang kami ay huminto. Mga nakayuko kaming lahat na nakatukod sa aming mga tuhod ang aming mga kamay, na paminsan-minsan ay napapahawak sa aming mga tagiliran at sikmura. Ako nga ay panay ang aking pagtingala, pagkat para na akong pakapusin sa paghinga dahil sa hapo na nararamdaman ko. Bunga ng ginawa naming mabilis na pagtakbo. At nakita namin yung baboy ramo na huminto sa di kalayuan. Doon sa kabila ng bakod. Naroon siya sa kabilang panig ng alambre, na para bang nananadya pa ito
na tila kanya pa kaming hinihintay nang mapansin niyang huminto kaming lahat sa paghabol sa kanya. Na mahirap paniwalaan pero naisip ko nung punto na yon na para bang nagpapahabol talaga ito sa amin. Hanggang sa napatras talaga ako nang mapansin ko ang maraming baboy ramo na dahan-dahang lumalapit doon sa hinabol namin. At ikinahig pa nito yung isang paa na para bang nagyayabang at sinasabi sa amin na humanda na kami dahil naroon na ang mga kasama niya. Basta iyon yung pagkakaunawa ko sa ginagawa ng baboy na yon. At tila totoong lahat na naging basa ko sa ginagawa ng mautak na baboy nang bigla na lang dumapa yun sa lupa at sa isang iglap ay nakita ko ang isang figura ng babae na tumayo at nawala na yung baboy. Pati yung mga baboy ramo na nakita kong dahan-dahang lumalapit ay tila ba nag-iiba na ang kanilang mga anyo habang patuloy na mas lumalapit pa sila sa amin. Bakit parang mga figura na iyon ng mga tao? Naitanong ko pa nga noon sa aking sarili. At kahit medyo malayo pa sila mula sa kinatatayuan namin, ay kitang-kita namin ang mapupula nilang mga mata pagkat nagbabaga ang mga iyon sa dilim. Sa takot ay pare-pareho kaming mga hindi na nakagalaw. Naisip kong kahit tumakbo kami o lumaban ay siguradong iisa ang aming kahantungan. Dahil ng mga oras na yon ay alam ko na kung ano ang mga ito. At ramdam kong alam na rin iyon ng mga kaibigan ko. Sila yung madalas naming marinig noon at mapabalita ng mga aswang. Pero ang nakakapagtaka ay kung bakit naroon sila at wala doon sa kanilang baryo na iniiwasan ng mga tao. At kaya pala napansin ko nung una na may kakaiba talaga doon sa baboy ramo na hinabol namin. Nung una kasi namin itong makita ay napansin ko na kaagad na may kinakain ito at iyon ay karne at hindi halaman. Dahil ang alam ko sa mga baboy ramo, ang madalas na kainin ng mga ito ay mga bungang kahoy na nahulog sa lupa kung hindi man halaman. At kaya pala mapula ang mga mata nito. Pero dahil sa kasabikan na naramdaman namin noon na makahuli ng baboy ramo, ay hindi na namin naisaalang-alang yung mga bagay na yon, na kahit napansin na namin ay amin lang iyong binaliwala. Naramdaman kong nangatog talaga ako noong mga sandaling yon, lalo na nang nakalapit na sila sa bakod na alambre at isa-isa na silang lumampas doon. Lahat sila ay mga walang saplot at nangingintab ang kanilang mga katawan dahil sa ipinahid na langis. Kaya doon ko na napatunayan na totoo palang lahat ng mga naririnig ko tungkol sa kanila. Humakbang pa ang dalawang lalaki at naiwan sa kanilang likuran ang mga kasama. Nagulat ako nang makita ko kung sino ang nasa may gawing kanang kamay ng lalaki, si Teodado. Nagmistula kaming mga tuod at pipi sa harap nilang lahat. Napakiramdam ko talaga ay katapusan na naming magkakaibigan, lalo na kapag nakikita kong umaangil ang marami sa kanila at naghahanda na kami ay sugurin para lantakan. Na yung iba pa nga sa kanila ay nilalabas-labas pa yung dila na para bang takam na takam at iniinsulto pa kami. Hanggang sa tumapat na sa akin nung sa tingin ko ay pinuno nila. Tinanong ako nito
kung ano yung ginagawa namin doon. Na magsasalita na ako ay walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Parang may kung anong nakabara sa aking lalamunan dahil na rin siguro sa sobra kong takot. Kaya muli kong inulit. Sinabi kong hindi namin sinasadya na magawi doon. Sinabi ko rin na hindi rin namin sinasadyang habulin yung kasama nilang babae. Di naman kasi namin alam. Kala kasi talaga namin ay baboy ram siya na nauutal-utal talaga ako sa pagpapaliwanag. Sinabi kong iniiwasan talaga namin magpunta roon dahil na rin sa paalaala ng tiyuhin ko na akin pang itinuro si Tio Dado. Agad naman itong sumagot pero parang nahihiya sa kanilang pinuno na malaman nito na ako ay kanya pa palang pamangkin. Na yung babae naman ay anak pa pala nito. Humingi si Tio ng tawad at ganon din kami. Isa lang naman ang naging hiling ng pinuno nila. Huwag lang naming ipamalita ang nangyari doon nung gabing iyon. Na wala kaming pagsasabihan kahit na sino na nakita namin sila. Buti na nga lang talaga at may prinsipyo ito at may sinusunod na batas. Wala naman daw nasaktan kung kaya kanya kaming pinagbigyan. Pero kung may nasaktan o di kaya mas malala, tulad ng mayroong namatay sa kanilang mga kasama, ay iba na raw ang usapan. At sigurado talagang magkakaubusan. Dahil sa nangyari, ay nalaman kong aswang pala ang kapatid ng tatay ko. At iniwasan ko na lang din si Tio Dado. Pero di naman ito nagbago ng pakikisama sa akin. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Sa maniwala po kayo sa hindi, ay marami po talaga sila at naninirahan lamang sa iba't ibang lugar. Hindi nga lang po basta-bastang nagpapalata at nagpapakita. At yan po ang aking naging karanasan, Sir PB. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.